Oh, maraming salamat. Si Nissim Black ay isang musikerong kinikilala sa buong mundo. Ako ay isang abogado at ang Shadow Attorney General. Isa lang sa atin ang kayang magpuno ng bulwagan ng mga taong gustong marinig silang magsalita. Kamangha-mangha iyon ni Sim. Naway lalo kang tumatag at magtagumpay. Sa ngayon, naging kamangha-mangha ang nakalipas na 24 na oras para sa akin dito sa Jerusalem. Kahapon, gaya ng alam ninyo, nagbitiw sa tungkulin ang punong ministro ng Britanya. 2 taon pa lang matapos manalo sa isang makasaysayang pangkalahatang halalan. At iyon, nakatuon na agad ang pansin ng Westminster kung sino ang maaring pumalit kay Keir Starmer. Sa loob ng maraming taon, tiningnan ng Israel ang Britanya bilang isang modelo ng pampulitikang katatagan. At tiningnan naman ng Britanya ang Israel bilang bansang nagpapalit ng gobyerno kada ilang buwan. Kung titingnan ang mga kaganapan nitong mga nakaraang buwan, at lalo na sa nakalipas na 24 na oras, hindi na ako sigurado kung alin sa dalawang bansa ang dapat maging halimbawa para sa isa't isa. Pero ang pampulitikang kaguluhan ay hindi ang pinakamahalagang kwento. Ang mas pinagmumulan ng aking pag-aalala ay kung ano ang sinasabi ng mga kamakailang pangyayari tungkol sa kalagayan ng mga demokratikong lipunan at lalo na ang kalagayan ng mga komunidad ng mga Hudyo, kapwa dito sa UK at sa buong kanluran. Kahapon ng hapon, tinalakay ng mga miyembro ng British Parliament sa Westminster ang isang petisyon na nananawagan ng investigasyon tungkol sa tinatawag at babanggitin ko mula sa motion na pro-Israel na impluensya sa politika at demokrasya ng UK. Ngayon, linawin ko lang. Dapat talakayin ng parlamento ang mga mahihirap na issue. Ang mga malalayang lipunan ay umaasa sa pagtatalo. Walang pamahalaan, walang institusyon, at walang bansa ang ligtas sa kritisismo, at kabilang diyan ang Israel. Sa katunayan, ilan sa pinakamabibigat na kritisismong naririnig ko tungkol sa kasalukuyang pamahalaan ng Israel ay nagmumula sa aking mga kapitbahay sa Tel Aviv dahil may matatag na pampublikong talakayan sa Israel kahit minsan ay magulo. Ngunit ang mga demokratikong lipunan ay umaasa sa ating kakayahang makilala ang pagkakaiba ng kritisismo at pagkiling, ng pagsusuri at paghihinala, ng lehitimong investigasyon at mga teorya ng sabuatan. Bilang Shadow Attorney General, malaking bahagi ng aking buhay pampolitika ay ginugugol ko sa pag-iisip tungkol sa papel ng batas sa isang demokratikong lipunan. Isa sa pinakamahalagang tungkulin ng batas ay ang tukuyin ang mga pagkakaiba. Dapat imbestigahan ng Britanya ang mapanirang pakikialam ng mga banyaga. Dapat imbestigahan ng Britanya ang espia. Dapat imbestigahan ng Britanya ang mga lihim na operasyon ng impluensya ng mga mapanirang estado. Ang Rusya, Tsina at Iran ay puwang nagdudulot ng tunay na hamon sa ating pambansang seguridad. Ngunit kailangang maging maingat din ang mga demokrasya na huwag ipagkamali ang panghihimasok ng dayuhan sa legal na pakikilahok ng sarili nilang mga mamamayan sa pampublikong buhay. At sa sandaling simulan nating ituring na kahina-hinala ang karaniwang pakikilahok sa politika, pinahihina natin mismo ang mga kalayaang ipinaglalaban natin. At iyan ang dahilan. Kung bakit maraming British na Hudyo ang tiningnan ang debate kahapon na may pag-aalala, hindi dahil natatakot sila sa debate, hindi dahil tutol sila sa pagsusuri, kundi dahil nakikilala nila ang ilang mga pattern. Nagbabago ang wika, nagbabago ang konteksto ng politika, nagbabago ang mga tinatarget. Pero minsan, ang ipinapahiwatig sa ilalim nito ay parang magkapareho pa rin ang tunog. Ang ideya na ang mga Hudyo o ang mga konektado sa Estadong Hudyo ay may tagong impluensya na nangangailangan ng espesyal na investigasyon ay hindi bagong paratang. Isa ito sa pinakamatandang kasinungalingan sa kasaysayan. At kaya para sa maraming Briton na Hudyo, ang debating ito ay parang masyadong malapit sa isang kwento na pamilyar na sa amin.
Naramdaman ko agad ang ilang pagbabagong ito matapos ang ikapito ng Oktubre. Maaring napanood mo ang talumpati ko kung saan ikinumpara ko ang mga nagsisilbi sa Israeli Army, ilang malapit sa akin, at ang pag-aalala ko para sa anak kong babae. Sa London, suot ang isang Magen David, isang bituin ni David, sa London Underground. At nag-alala ako para sa kanya sa unang pagkakataon sa buhay ko. At bago sa akin ang kaisipang iyon, hindi dahil malaya ang Britanya noon sa antisemitismo. Wala pang lipunan na naging malaya mula sa antisemitismo. Pero dahil maraming Hudyo ang nagsimulang ituring ang kanilang lugar, ang ating lugar, sa lipunang Briton, bilang ligtas, tinatanggap, at hindi kontrobersyal. At maraming tao ang napagtanto pagkatapos ng ikapito ng Oktubre na ang mga inaakala nating sigurado ay hindi na natin maaaring ituring na ganap na sigurado. At iyon, sa tingin ko, ang isa sa mga pinakamasakit na naging bunga ng mga buwan mula noon. Hindi lang ang pagdami ng mga insidente ng antisemitismo, hindi lang ang pang-aabuso, hindi lang ang pananakot, kundi ang pakiramdam ng mga karaniwang Hudyo na sila ay hinihingan ng paliwanag kung bakit sila nararapat sa pampublikong buhay sa paraang hindi hinihingi sa iba. Gayunpaman, optimistiko pa rin ako. Ang kwento ng komunidad ng mga Hudyo sa Britanya ay isa sa mga pinakamatagumpay na kwento ng diaspora ng mga Hudyo. Sa mahigit 3 kalahating siglo, ang mga Hudyo ay nag-ambag sa bawat aspeto ng pambansang buhay ng Britanya. Sa parlamento, sa batas, sa medisina, sa agham, sa negosyo, sa edukasyon, sa sining, at sa pampublikong serbisyo. Hindi lang tumulong ang mga Hudyo sa pagbuo ng makabagong Britanya, kundi patuloy pa rin ang kanilang ambag na yon. Ngunit totoo ang mga hamon. Totoo ang antisemitismo. Totoo ang ekstremismo. Ang presyo sa mga demokratikong lipunan. Ngunit ganun din katotoo ang katatagan ng komunidad ng mga Hudyo. At sa tingin ko, kailangan nating bigyang diin ang isang napakahalagang punto. Ang proteksyon ng komunidad ng mga Hudyo ay hindi lang isyu ng mga Hudyo. Hindi ito pabor na ibinibigay sa mga Hudyo. Hindi ito konsesyon. Hindi ito espesyal na pribilehiyo. Isa itong pagsubok kung ang isang demokratikong lipunan ay mananatiling tapat sa sarili nitong mga halaga. Kapag malaya ang mga mamamayan na makilahok sa pampublikong buhay ng walang takot, umuunlad ang demokrasya. Ang pagprotekta sa mga Hudyo ay hindi hiwalay sa pagprotekta sa demokrasya. Ang dalawa ay hindi mapaghihiwalay. Tulad ng laging itinuturo sa atin ni Rabbi Lord Sachs, ang isang lipunang kumukonsinti sa antisemitismo ay isang lipunang may sakit. Ang isang lipunang nagtitiis ng antisemitismo ay isang lipunang may karamdamang wala ng lunas. At iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang lahat ng ito, hindi lang para sa komunidad ng mga Hudyo, hindi lang para sa Britanya, kundi para sa kinabukasan ng demokratikong lipunan mismo. Nagtitipon tayo ngayong gabi sa Jerusalem, ang tanging lugar na hindi na kailangang ipaliwanag ang kahalagahan ng seguridad ng mga Hudyo. Ngunit ang kinabakasan ng buhay ng mga Hudyo ay hindi kailanman nakasalalay lamang sa kung ano ang nangyayari sa Jerusalem. Nakasalalay din ito sa kung ano ang nangyayari sa Londres, sa Paris, sa Berlin, sa New York. At dahil dito, ang ating tungkulin ay magkaroon ng tiwala sa ating pagkakakilanlan, tiwala sa ating mga pagpapahalaga, tiwala sa batas, at tiwala sa mga demokratikong institusyon. At tiwala na kahit sa online na mundo ng 2026, ang katotohanan ay mas malakas pa rin kaysa sa pagkiling at mas malakas kaysa sa mga sabwatan. Napakalaki ng mga hamon, pero ganoon din kalaki ang ating determinasyon. At kung may tinuturo man sa atin ang kasaysayan ng mga Hudyo sa nakalipas na 3,500 taon, ito ay na ang mga paulit-ulit na nagtataya ng pagbagsak ng mga Hudyo ay palaging nagkakamali. Huhay ang bayan ng Israel.
Maraming salamat.